Sige. Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Ang kanyang balita ay kaugnay ng isang manggagawang bukid na residente ng Barangay Subol na umano'y dumayo ng tanim. Inatake po. Naku, namatay po siya. Yan ano ba ang detalye ng balitang yan, Arya Lea? Go ahead. Magandang tanghali ulit sa iyo kasamang Army at sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Patay ang isang ginang na manggagawang bukid na kinilalang si Riza Valdez, residente ng Purok 2, Barangay Subol, Gimba, Nueva Ecija, matapos itong atakihin sa gitna ng bukid na tinataniman nito ng palay. Alas 5 ng umaga di umano nang lumusong ang grupo ni Riza Valdez patungong Barangay Naglabrahan, Gimba, Nueva Ecija, kung saan naroon ang 3 ektaryang tataniman nila ng palay para sa ngayong cropping. Matindi umano ang sikat ng araw, nito lamang Disyembre 3, bandang alas 3 ng hapon, nang humihingi ito ng tulong sa mga kasama na nahihilo umano. Hindi na itakbo agad-agad sa pagamutan sa dahilang nasa gitna sila ng bukid. Kasagsagan ng kanilang pagtatanim at akala umano ng mga kasama niya ay nagbibiro. Kalaunan ay naitakbo rin sa Gimba Community Hospital, ngunit inilipat sa Tarlac Provincial Hospital dahil kulang umano ang gamit sa Gimba Community Hospital. Bandang alas 10 ng gabi nang ito ay bumigay din. Naulila ni Riza ang asawa na si Francisco Valdez, nasa hustong taong gulang at ang dalawa pa nitong mga paslit na anak. Pakikitanim lang ang tanging pinagkukunan ng mag-asawa at halos hindi rin sapat sa kanila dahil overbali na rin umano sa tampa o nakuha na ang kanilang upa sa pagtatanim ng maaga pa. Nananawagan si Francisco Valdez at ang nanay nito na si Ginang Tessie Valdez kay Mayor Doc Lito Galapon at sa mga mabubuting puso, lalong-lalo na sa radyo nating Gimba, na sana may makatulong sa kanila sa pagpapaburol ni Riza at pandagdag sa pagpapalibing nito. Ang mag-asawang Francisco at Riza ay miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid mula sa Barangay Subol, Gimba, Nueva Ecija. Kasalukuyang nakaburol ang mga labi ng 40 anyos na ginang sa tahanan ng kanyang mga biyanan sa Purok 2, Barangay Subol, Gimba, Nueva Ecija. Ito po ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Ay, nako. Matagal lang may sakit si nanay. Sabi nila, may high blood daw talaga. Pero ito ba yung una niyang atake o inatake na siya before? Never. Ito ang unang atake. Kaya nagulat nga daw sila kasi akala nila nagbibiro. Ganon? Bakit daw nila inakalang nagbibiro kaya? Parang gusto lang niyang humandusay dun sa Yes, ito kasi si Riza, kung mapapansin mo kasamang Army, hindi sila magugulat na may high blood kasi hindi naman siya mataba, hindi naman gaanong payat, maliit lang itong babae. At nung araw na yon, mapagbiro kasi talaga to, akala daw nila nagbibiro lang, na nahihilo siya at humihingi ng tubig. Ay, ganon. So nagpakita na rin ng sign na pero pabiro lang. Ganon. Oo, pero nasa kasi kasamang Army, nasa kalagitnaan daw sila ng bukid at mainit, kasagsagan ng kanilang pagtatanim dahil siyempre tatapusin nila bago mag alas 5 ng hapon eh. Kailan nga ulit siya Anong oras siya inatake? Makapananghali ba? Makapananghali, yes, tapos daw nilang kumain at nung alauna sumalog na nga sila sa bukid. So pagkatapos kumain. Tapos nung sumalang, ayun na. Oo. Pero bago yon, meron na sigurong nararamdaman yon kasi baka hirap ng huminga. Wala namang nabanggit yung mga kasama kasi sumalog pa naman siya. Tapos sumalang ng alauna yung katindihan ng init. Katindihan ng init ng araw. Siya ba ang breadwinner? Siya ang talagang nagtatrabaho? Dalawa sila ng mag-asawa, si Francisco sa siya, dahil ito ay talagang mga pakikitanim lang talaga ang pinagkukunan nitong mag-asawa na to, walang iba. Oo, kaya nananawagan yung pamilya na... Yes. Oo. Hindi siya senior citizen?
Ilang taon na nga ulit? 40 anyos pa lang kasamang Naku, Army. bata pa. Mas pa. matanda pa ako. Oo, bata pa. Dating may high blood, baka hindi umiinom ng maintenance. Yun ang hindi natin natanong. Mm-hmm. Kasi, delikado nga kasi talaga pagka high blood ka, tas hindi ka umiinom ng maintenance. Dahil, ang tendency niyan ay lumaki ang heart. Yung heart kasi talaga, pagka, yung pagpapump ng malapot na dugo, kasi pag high blood ka, yung dugo mo malapot. Pag nagpapump siya ng malapot na dugo, nahihirapan siya. Kaya, meron siyang, kumbaga sa arangkada, mas matindi yung arangkada ng kanyang puso, na working extra hard, nga yung puso. Kaya, may tendency na lumaki, na yun yung panagsisimulan talaga ng problema sa puso. Oo, parang ganun nga rin daw yata ang sa ospital. Parang may kasamang atake. Oo, kasi, wala namang hindi, so, na-stroke, in a way, stroke ba siya? Na-stroke? Never kasamang Army, nagulat nga sila dahil ngayon lockdown nangyari. Biglaan, kawawa naman pala yung pamilya. So, saan daw sila, ngayon, saan nakaburol? Naputol. Saan? Nakaburol ba? Nakaburol pa ba? Nakaburol pa? Dahil kararating lang yan kagabi eh. Ha? Nakararating galing ng ospital? Ayan, medyo nawawala na si Arya Lea. Eto. Ayan na nga, Ayan, medyo, nawala na siya. Hello? Arya Lea? Yes, kasama Army. Kakauwi lang, so kararating lang nung katawan, galing ng ospital. Yes. Kagabi. Yes, kaya kagabi. Meron ng service. Meron na, kay Gamalinda. Sige. Pinapanawagan natin yung kanilang, yung naging sitwasyon ng pamilya ni, anong pangalan ni nanay? Si Riza. Oo. Yung naging sitwasyon ni Riza. Kaya doon sa mga, i-post natin yung interview, yung panawagan ng asawa niya. Mukhang meron tayo Meron. Oo, sige. Okay, maraming salamat, Arya Lea. Yes, maraming salamat kasama Army. Okay. Sige. Yan na nga yung kanina, yan yung mga yung pinag-usapan natin kanina sa walang kukurap, yung sa PhilHealth. Oo. At saka ito ang konsulta, Ito kasing konsulta, yan dapat yung nagpe-prevent sa mga malalalang sakit, dito sa, at yan talaga yung dapat sundin para may patupad yung universal healthcare. Kasi ang pinakalayunin po niyan ay yung tayo ay magkakasakit pero hindi sa punto na mau-ospital at yun nga talagang tuluyan ng mababawian ng buhay. So hopefully yan ay isa sa mga bagay na talagang maipaglaban, katulong natin dyan si Congressman Wilbert Lee, at dito sa radyo natin Gimba, yung ating info drive pagdating sa PhilHealth at konsulta ay talagang pinagbubuti din po natin para maiwasan itong mga ganito, kasi ang hirap nung wala kang ibang pinagkukunan, tapos wala din magbibigay ng health service na po pwedeng makatulong doon sa mga kababayan natin na talagang kailangan ng assistance pagdating sa pangangalaga at saka ng pangangatawan. Lalo na yan, katulad may sakit, di sana kung miyembro siya nagparehistro siya sa konsulta o miyembro siya ng PhilHealth. Kasi makukonsider siya as indigent Di sana meron siyang nakukuha na tawag dito, unang-una pala, na madadiagnose siya at malalaman na siya ay high blood o meron siyang iba pang sakit na may kaugnayan sa high blood. Tapos mabibigyan pa siya ng libreng gamot. Hindi na niya kailangang intindihin na yung kikitain niya nakakarampot na papangkain na lang nila, gagastusin pa niya sa gamot. Yung kasi yung talagang napakalaking worry ng ating mga kababayan. Malaking porsyento niyan ay mga dito sa Gimba ay mga katulad ni Riza na mga manggagawang bukid. Radio natin.